Pero alam ko March 12. Magkita-kita na lang po tayo ni Pastor Quiboloy sa March 12. Humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Ito ang apela ng mga kongresista sa religious leader na si Apollo Quiboloy matapos magsalita at akusahan ng pamahalaan ng Pilipinas ng pakikipagsabuatan sa Estados Unidos upang siya'y makuha at umano'y patayin. Tinuligsari ng Makabayan Black lawmakers ang naging pahayag nito laban sa kababaihang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Quiboloy. Ayon sa religious leader, hinahabol siya ng mga babae dahil sa kanyang kayamanan. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Harapin mo yung accountability mo, Pastor Quiboloy. With due respect, no? Wag kang masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted na ng FBI ito. Nasa ilalim ng United States Federal Bureau of Investigation wanted list si Quiboloy dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa sex trafficking, gayon din sa pagpupuslit ng maraming pera. Samantalang may mga kaso rin itong kinakaharap sa California dahil sa mga katulad na reklamo. Hinikayat naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga biktima ni Quiboloy na magsalita at lumantad na. Naiintindihan at nauunawaan namin na hindi ganun kadali na lumabas ang mga biktima. But of course, we are actually enjoining them. Inihikayat namin sila na lumabas at magsalita. Parehong nagpadala ng sabina ang Senado at Kamara kay Quiboloy dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso, gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking, gayon din sa akusasyon ng paglabag ng prangkisa ng SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Samantala, pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa mga aligasyon laban sa PBBM administration ni Quiboloy. Ayon kay Quiboloy, nakikipagsabuatan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos para ibigay siya sa Amerika. Ayon naman sa liderato ng Kamara, committed sila sa pagtataguyod ng rule of law at pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad para sa lahat ng individual. Bukod dito, paglihis din anya sa mga seryosong legal na usapin ang mga akusasyon ng pakikipagsabuatan laban sa kanila. Hinikayat naman ni House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre si Quiboloy na harapin na lang ang mga kasong kinakaharap at igalang ang mga prosesong legal. On the House, we will implement the law. If he does not appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the questions and issues raised against him. Now, I don't think being an appointed son of God puts you above the law. And I'm sure no one is above the law. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.